kada programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang umaga sa inyo mga kababayan. Andito na naman tayo sa tinaguriang pambansang show kung saan aalamin, tutuklasin kay Ate Peng. Ngayon, kasama ko po ang isa sa mga miyembro ng Subano na tribo na si Mrs. Cristel de los Santos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ako po ay natutuwang kasama kayo ngayon sa programang ito. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. May mga ilang tanong po kami na nais po naming malaman sa inyong tribo. Ngayon, sisimulan ko po sa isa sa mga paniniwala niyo po pagdating sa tinagurian nating mga Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga katribo ko dyan. So, ngayon, dahil nagtanong ka kung ano yung mga paniniwala namin sa Diyos, so, sa tribo namin, pinaniniwalaan namin ang mga Diyos ay galing sa kalikasan. Ang isa sa mga pinakamataas namin ay ang pinangalan ng gulay na siyang lumikha ng mga tao, hayop, bagay at ito sa mundo. So, meron kaming tatlong uri ng Diyos na sinasamba. Una ay ang luminilong. Ang luminilong ay isang Diyos kung saan siya ang mabuti at siya ang nagpapagaling ng mga sakit sa amin. Pangalawa naman ay ang mamanwa. Siya rin ay isang mabuti, ngunit siya ay mas mababa kumpara kay luminilong. At ang pangatlo naman ay ang salot. Ang salot, ang Diyos sa amin, siya yung nagpapahusul sa amin. Siya yung may dala ng mga sakit, siya yung mga malas na Diyos sa amin. At ang pinaniniwalaan din namin na ang katawan ng tao ay binubuo ng dalawa. Ito ay ang katawan at ang kaluluwa na ang tawag sa amin ay himod. So, sunod naman ay, meron din naman kaming kaibigan na pinangalan ng Balian kung saan ay siya ang nilalapitan namin sa tuwing kami ay may mga problema. At ang sunod naman ay ang Matibog, ang kaibigan namin. Itong si Matibog, inaalaya namin ito ng mga pagkain tulad ng karne, itlog, at ito ay kailangang ingatan namin. Kasi kapag once na hindi namin na ingatan, parang paparusahan kami, magkakaroon kami ng sakit. Yun lang ang aming mga spiritual paniniwala. Sobrang napakaganda naman ng inyong mga paniniwala, Mrs. Cristel de los Santos. Ngayon po is aalamin naman po namin kung ano nga po ba ang meron sa inyong literatura at lengguwahe. Maaari po bang malaman namin? Napakagandang tanong. Ang ngayon ay isi-share namin sa inyo kung ano ba ang mga lengguwahe namin. So, kami ay may sariling literatura at lengguwahe na siyang sinasabi ay tinatawag na Subanen. Ngayon, ito ay ginagamit ng mahigit 150,000 na people sa Australian. Ito ay nagmula din sa tinatawag na Malayo-Polynesian language na sa aming ipinamana. Ngayon, kung aalamin naman ninyo kung ano ang mga sikat sa amin pagdating sa mga literatura, isa sa mga kwento isa sa mga pinakakwento sa amin ay ang kwentong Pilandok. Alam niyo po ba ang mga Pilandok? Pilandok ay isa sa pinakamatalino at matapang na kwento sa amin na kung saan ay meron siyang hari na niloko. Dahil kahit siya ay mahirap, ngunit itong hari na to ay alam naman namin na siya siyang tagto ng matapang. Ngayon, si Pilandok, nakipaglaban siya doon. Ngayon, nakuha niya yung kayamanan ng hari na yon. So, siya ang nangunguna. Sunod naman ay isang literatura naman sa amin ay tinatawag na Guman galing sa Dumalinaw. Ito ay ang kwento ng isang ina at ang tatlong reyna at ang mga alipin na to. Ang tatlong reyna na yun at mga alipin na yun, yun ay mga masasamang tao, samantalang ang magulang naman ang pumipresenta sa isang mabuting tao. Ngayon, sa kwento nito ay palaging mabuti pa rin ang nananalo. Yun lang ang mga literatura at lingwahe sa amin. Napakagaling naman ng inyong mga lingwahe at sobrang layo ng mga narating ito. Ngayon, sa literatura nyo naman, hayaan nyo at babasahin ko yung alamat ng Pilandok. Ngayon, dumayo naman tayo sa isa sa mga pinakang hit topic ngayon, ang inyong customary law, ang inyong livelihood, at isa sa inyong art and crafts. Maaari po ba ninyong sabihin kung ano ang mga iyon?
Ngayon ay aalamin naman natin ang mga arts and crafts na meron sa aming tribo. Ngayon ay kilala kami sa mga paggawa ng mga basket. Alam niyo po ba na ang basket sa amin ay may iba't ibang uri. Una ay ang biyaw. Ang biyaw ay ginagamit sa pag-iipon ng mga niyog na siyang ginagamitan ng aming karabaw papunta sa aming tahanan. Sumunod naman ay ang baban. Ang baban is ginagamit ito sa mga ibang produkto maliban sa mga maliliit na produkto katulad ng palay, yung mga butil na ito. Ngayon, itong butil na to, meron din kaming basket na nakalaan dito na tinatawag namin bandi at danas. Doon namin inilalagay. So ngayon ay kilala rin naman kami sa paghahabi na siyang ginagamitan naming abaca fiber. Dito sa abaca fiber, kailangan muna namin ituyo bago ito ihabi. Yun lang ang mga arts and crafts na meron sa amin. And ngayon, kung aalamin naman natin kung ano nga ba yung mga customary at livelihood na meron sa amin, una ay ipapaalam ko sa inyo ang Timuway. Ang Timuway ay isa sa aming leader kung saan ay siya ang nangunguna na maging alagaan at maging tahimik ang lugar namin. Sumunod naman ay meron naman din kaming batas ukol sa pag-aasawa. Bawal sa amin ng mag-asawa na magkamag-anak o di naman kaya ay maghiwalay nang wala namang gaanong rason. Sumunod naman ay pinangangalagaan din namin na pagpipigil ng pagkakaroon ng madaming anak sapagkat ang aming tribo ay pinangangalagaan din na maging responsibilidad sa paggawa ng mga anak. Sumunod naman ay kung aalamin natin na ang mga livelihood na mayroon kami dito, una, mayroon kami 5 stages. Ito yung tinatawag na site selection, burning, cutting, cropping, tsaka following. Yung site selection, karamihan, ginagamit namin yan kapag tapos na kami mag-ani. So itong burning, yung burning is nakadepende din siya sa panahon kasi hindi naman namin alam kung kailan ulan, kailan tag-araw. Kaya kailangan malalim ang relasyon namin sa panahon. Sunod naman itong cutting, may 2 uri kami ng cutting. Pagpuputol ng malalaking puno at pagpuputol naman ng maliliit na puno. Itong pagputol ng malalaking puno, ginagamit namin to sa Enero mula Marso. Yung namang maliliit na puno ay ginagawa naman namin mula December hanggang January. So, dito mula August to December, umaakit kami ng bundok para kumuha kami ng mga ornamental plants, mga pulot, o kaya yung mga ratan ng mga prutas. So, ngayon, kung meron kaming 5 stages, meron din naman kaming 3 season, which is Pindupi, Mian, and Pimeres. Yung Pindupi, panahon siya ng mahangin, yung Mian naman ay panahon ng tag-ulan, at yung Pimeres naman ay panahon ng tag-araw. So, itong 3 season na to, napaka-importante nito sa amin. At alam nyo ba, trivia, na sa tribo namin, kami ay may malalim na relasyon pagdating sa panahon, sapagkat kung hindi namin aalamin at hindi namin tutuklasin kung ano ba ang tamang panahon, hindi kami makakapag-ani ng mga produkto. Unang-unang pangunahin namin ay palay. Yun lang po at maraming salamat. Ang dami niyo po palang iba't ibang uri ng basket sa lugar ninyo. At napakaganda ito ang source of income ninyo. Ngayon ko lang po tanto na kung may tiyanin may aanihin at sipag-tiyaga lang po talaga ang puhunan. At kaya, kung nais niyo pong pumunta or bumisita sa kanilang naturang lugar, ay isa lang alang po natin ang respeto ng bawat isa. Muli, ito ang alamin, tuklasin kay Ate Peng. At hanggang sa muli po, maraming salamat. Mukha pa lang, so silka soft, her skin all over. So silka smooth, so silka fair. Yan ang gandang alaga all over ng Silka All Papaya Cares. Alagang papaya, alagang Silka. 24 hours later. Magandang umaga. Andito na naman tayo sa tinaguriang morning show na Alamin, Tuklasin kay Ate Peng. Ngayon, panibagong katutubo na naman ang ating makakasama mula sa tribo ng Mansaka. Ang pangkat ng Mansaka ay matatagpuan sa lalawigan ng Pantokan, Maco, Mabini. At ang terminong Mansaka ay nagmula sa lalaki na kahulugan ay una. At ang Saka ay nakakahulugan na umakyat. Kaya ang ibig sabihin ng Mansaka ay ang mga unang tao na umakyat sa mga bundok. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. May mga ilang tanong kami na nais namin malaman mula sa inyo. At isa na rito ang paniniwala, ritual na meron kayo mula sa Diyos. Ayun, isang napakagandang katanungan para sa amin.
Mahalaga kasi sa amin ang kaugnayan namin sa kalikasan at higit sa lahat marami din kaming pinaniniwalaan. Naniniwala din kami sa mga anito at sa mga ritual na aming ginagawa at yun ay tradisyon sa aming tribo. At isa pa rito, naniniwala din kami sa mga anting-anting at agimat. Unahin na muna natin ang mga paniniwala namin sa anito. Ang isa sa pinaniniwalaan namin ay si Manama. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa aming tribo at higit sa lahat siya nagpapagaling sa may mga karamdaman. Pangalawa na ay si Bagani. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa mga mandirigma at siya rin ang nagbibigay ng biyaya para sa amin. Napakaganda naman ng inyong mga paniniwala at ritual. Ngayon, dumako naman tayo sa inyong literatura at lengguwahe. Ano nga ba ang meron sa inyong mga lengguwahe? Isa sa mga lengguwahe namin ay ang oral tradition o ang ibig sabihin nito ay pinamamana sa amin ng aming mga ninuno. Ano nga ba ang oral tradition para sa amin? Ang isang oral tradition, ito yung isang lengguwahe na sa amin lang talaga. Hindi namin pwedeng ilabas lalo't kung hindi ka naman miyembro ng aming tribo. Ang oral tradition ay nagmumula sa aming dato na siya naman ang nagiging ugnayan ng bawat isa sa amin. Siya rin ang ginagamit naming pakikipagkomunikasyon sa kapwa naming katribo. Napakaganda at nagmula pa sa inyo ang sarili nyong lengguwahe at ganoon na rin sa inyong literatura. Mamaya ay pag-uusapan natin ang kanilang livelihood, customary law, arts and crafts, and technology. Magbabalik ang Alamin, Tuklasin kay Ate Peng! Our #1 shampoo is now upgraded. New Sunsilk with Active Infusion. With oils, vitamins, and proteins in every drop. Para all-day smooth ang hair. Na may bangong nakakagigil, walang makakapigil. New Sunsilk. So ngayon, nagbabalik tayo sa Alamin, Tuklasin kay Ate Peng. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang kanilang customary law, livelihood and technology, at ganun din ang arts and crafts nila. Dahil ito ay isa sa pinaka-interesting na usapin ngayon sa buong mundo. Ngayon, simulan na natin at tanungin natin ang isa nilang miyembro. Maraming salamat Ate Peng sa inyong magandang katanungan. Ang livelihood po namin, ang una po dito ay ang agrikultura. Agrikultura po ang kauna-unahang kinapamumuhay po namin dito. Nandoon po na masipag po ang tribo ng Mansaka. I am proud. Masipag po sa pagtatanim ang tribo ng Mansaka. Naroon po na doon po kami kumukuha ng aming kinabubuhay or source of income, sabi nga ng iba. At fishing and hunting and gathering po ang pangalawa po sa kinabubuhay po namin, na kung saan ang mga tribo ng Mansaka ng mga lalaki ay nangingisda at ganoon din sa mga babae. Bukod po sa mga babae ay nagtatanim po kami at umaani po kami doon. At ganoon din, ang isa pa din sa pinamumuhay namin ng Mansaka tribe ay ang handicrafts. So doon po, kapag gumagawa kami ng mga handicrafts doon, binibenta po namin sila sa bayan. Umaahon po kami, pumunta po kami sa bayan, na kung saan doon po namin dinideliver ang mga nagawa po naming mga produkto. At ganun din po, may kinabumuhay din po namin ang traditional medicine and healing, na kung saan marami kaming tanim na herbal na sa ang bawat mga nandoon sa loob ng tribo ng Mansaka, hindi na po kami lumalabas upang magpatingin sa doktor, kundi kami na rin po ang gumagamot sa kung anong sakit namin, sapagkat meron po kaming tanim na herbal at marunong po kaming sabi ko nga po kanina, meron kaming traditional medicine and healing. So, ayun, doon namin nagagamot yung bawat isa sa pamilya ng tribe ng Mansaka. So, ang customary law po namin, talakayin po natin ang customary law. So, ang una po dito, ang oral traditional and elders wisdom. So, kailangan po na sa lahat ng matatanda sa amin, na ipapasa po namin ang oral tradition, katulad ng pagkukwento ng lahat ng literature na dapat nalalaman ng mga panibagong generation. Ang isa na po dyan
na hindi po nabanggit ni Miss Rochelle kanina. Ang una po sa literature po namin ay kung saan nagmula ang apoy at ang panibagong dragon. So yun po yung mga literature po namin na may kwento sa generation po namin ngayon. So yun po yung batas na dapat lahat ng mga kabataan alam po yung tradition na yun, yung kwento na yun. At pangalawa po ay ang pangalawang batas na pwede ko pong maibahagi sa inyo ngayon ay yung Dispute Resolution and Restorative Justice. So dito po, kailangan po, minapatupad po ng batas na ito na dapat sa tribo ng Mansaka wala pong nag-aaway-away. So, pag nagkakaroon po ng conflict, so ang involved po dito upang magkaayos po yung mga elders ng Mansaka at lahat ng community. So, pinagkakaayos po dito upang hindi magkaroon ng gap sa loob ng Mansaka tribe. So, kasunod po na pwede ko pong maibahagi sa inyo na law namin ay respect for cultural intellectual property. So, dapat po kami ang kauna-unahang magre-respect kung ano yung mga property namin sa loob ng Mansaka tribe. So, ayun po yun ang nakapaloob sa customary law namin na pwede ko pong maibahagi sa inyo. At ang kasunod naman ay ang ethical use of modern technology. So, sa livelihood po namin, marami po kaming nagagamit na, di ba po, modern generation na po tayo ngayon. So, pinapayagan po kami gumamit noon. Katulad na lang po kapag naglalabas kami ng produkto galing sa aming lugar. So, nagamit kami ng mga tricycle. So, panibagong modern technology yon gawa. So, nakakatulong talaga yun sa amin dahil napapadali ang aming pag-deliver kung saan man namin i-deliver yung produktong gawa namin. So, ang internet talagang malaking tulong sa katulad naming kabataan doon na mga nag-aaral. So, hindi na sila nahihirapan humagilap ng internet dahil nga sa modern technology na tayo ngayon. Yung internet talaga mabilis. So, ayun, may internet doon sa aming lugar. So, ang lahat ng mga kabataan hindi nahihirapang mag-aral. So, ayun, dadako tayo sa ang kahulihan na aming tatalakay na inyong tinanong ay ang arts and crafts po namin. So, ayun po, yung una po sa arts and crafts namin, yung textile po. Ang ano po nito, ginagamit po ang natural, yung abaka. Alam niyo po ba yun? Yung abaka, yung pineapple. So, pinapatuyo po namin yun. Yung kung napapanood niyo po sa ibang tribo, kung paano sila gumagawa ng garments, kung paano sila gumagawa ng damit. Yung sa amin po, yung dahon ng pineapple, pinapatuyo po namin yun. Yung dagta nun, pinapatuyo namin yun. At saka po namin ginagawa. Nagkakagawa po kami ng katulad ng ganito, ng aming kasuotan at ang aming paldang pambaba. So, yun po, doon po namin ginagamit iyon. So, nakakagawa po kami dito ng blankets, bags, garments, at iba pang accessories. So, kung inyong nanaisin, Ate Peng, pwede kayong bumili. So, ang pangalawa po ay ang pottery making. So, ito po talaga ay tradisyon na namin na sa tribo ng Mansaka. So, lahat kami marunong. Kung gusto nyo nga po, pwede po namin kayong turuan pagkatapos ng show na ito. So, yung pottery making ay hindi lang siya basta merong hugis, hindi lang siya basta gawa, kundi inspire ito sa nature po namin. So, ginagawa namin to dahil doon sa aming tribo, na-inspire nga kami. Parang meron kami talagang deep na relationship sa nature po namin. So, ayun, ang pottery making po namin. So, ayan, dadako tayo sa isa pa, wood carving. So, hindi lamang ito basta din design, kundi may iba't ibang hugis to na inspire sa aming mga anito, sa aming mga paniniwala, sa aming mga Diyos na pinaniniwalaan, na kung saan itong mga wood carving na gawa namin ay inspire ito sa mga Diyos. Kumbaga, ginagawa namin ito dahil naniniwala kami na ang pagpapala ay galing sa aming mga anito at iba pang Diyos na pinaniniwalaan namin.
So, ayun lamang po ang aming maibabahagi. At nagpapasalamat po kami ni Miss Rochelle na kung saan ay kami po ay naimbitahan sa inyong show na alamin at tuklasin kay Ate Peng. So, ito po, nakaka-proud po dahil nandito na kami, napapanood niyo na kami. So, ayan po, kamusta po dyan sa Mansaka Tribe? So, ito na po, pinakita na natin sa buong mundo kung ano yung tradisyon natin, kung sino tayo. So, yun lang po Ate Peng, maraming salamat. At naibentahan nyo kami dito sa ganitong show. So, napakaganda naman ng inyong agriculture, lalo na sa technology, may sarili pa kayong wifi talaga, ha? And lalo na rin sa herbal, sa mga herbal na nakikita lang natin sa ating mga paligid. So, kung gusto nyong bumisita, lagi nating tatandaan. Kung gusto nyong bumisita or pumunta sa kanila, lagi nating tatandaan na yung respeto natin sa kanila, lalo na sa kanilang paniniwala. Yun ang ating laging tandaan. At lalo na, may iba-iba naman tayong mga paniniwala, pamumuhay. Ngayon, muli, ako si alamin, tuklasin kay Ate Ping. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Close Up, the one-of-a-kind deep cleaning toothpaste that contains antibacterial mouthwash formula for super long-lasting fresh breath. All-day freshness. Always ready to get close. Close Up. 24 hours later. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa tinaguriang morning show na kung saan alamin, tuklasin kay Ate Peng. Magandang umaga sa aming bisita, Miss Laika at Miss May. Magandang umaga din po. Okay, sa oras na ito ay wala si Ate Peng. So, I'm Jacel, I'm your host for today. So, may bisita tayo na kung saan galing sila sa tribong Higaonon. So, ano nga ba ang Higaonon? Ang Higaonon ay isang pangkat na luma dito sa Pilipinas na kung saan matatagpuan natin sa Northern Region, Mindanao. So, ang salitang higa ng Higaonon, ang ibig sabihin ay living, ang gon naman, ang ibig sabihin ay bundok o kabundukan, at ang ono naman ay people. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng Higaonon ay ang mga taong nakatira sa kabundukan. So, let's go talk about spiritual beliefs. So, ano po ba yung Miss Laika, ano po yung may share nyo about sa spiritual beliefs ng Higaonon? So, ang spiritual ng mga Higaonon is isa sa mga tanyag na aspeto ng kulturang Higaonon ay ang kanilang pananampalataya sa mga espiritong ninuno at ang malalim na paggalang nila sa kanilang kalikasan. So, sa pamamagitan ng patuloy na pag-aalay ng pagkain at paghahain ng dugo ng mga hayop, so kaya sila naghahain ng mga dugo ng hayop ay dahil para sa kanilang proteksyon ng mga Higaonon at para din sa mga makakuha sila ng biyaya. So meron tayong tinatawag na walong servant ng lingkod, ang magbabaya. So, isa sa mga lingkod ng magbabaya ay ang ipapasok ang agriculturist, spirit servant ng magbabaya at tagapag-alaga ng agrikultura or pagsasaka. Yan lang. So, sa spiritual beliefs nila, makikita talaga natin kung paano ang mga tribong Higaonon ay dedicated sa pagsamba, sa pag-aalay ng kanilang thanks and offerings sa kanilang mga ninuno. So, katulad din ng ibang mga tribo na kung saan may malalim silang connection sa nature nila, kung saan lugar sila naroon. So, dako naman po tayo sa language and literature. So, ano naman po yung maibabahagi nyo sa amin? So, ang wika naman na ginagamit ng mga Higaonon ay Binukid Higaonon. So, isang Austronesian language
spoken by indigenous people in northern region. So, binukid means in the manner or style. So, gumagamit din ang mga higaonon ng Manobo language, pero mas lamang na ginagamit ang mga higaonon ang binukid language. So, yun lamang po. So, pagdating talaga sa language and literature, nagkakaiba-iba. Siguro dahil nga meron ng pagsasalin. So, kaya ang sabi niyo po kanina ay mas madalas gamitin ng mga higaonon ang salitang binukid language. Binukid. So, may sarili po talaga kayong style kung paano kayo nakikipagkomunikasyon. So, itong binukid language ay ito po yung ginagamit nyo kung paano kayo makipagkomunikasyon sa sarili niyo pong community. So, pag nasa labas po kayo, ito pong lingwahe ang ginagamit nyo upang makipag-usap po sa amin, o yung sarili niyo pa pong lingwahe? Sa amin po is gumagamit din po kami ng Tagalog, pero sa komunidad po namin is ginagamit namin is yung binukid. So, kung makikita natin ang tribong Higaonon, marunong silang magsalita ng Tagalog, at ang nakakatuwa pa ay marunong silang makipag-usap ng in Tagalog, pero kapag nandun po kayo sa lugar ninyo, binukid. Okay. So, nakakatuwa naman ang tribong Higaonon. Kanina, napag-usapan po natin ang language. So, dako po tayo sa literature. So, ang literature po ng mga higaonon is oral literature categorized by prose as short story, legends, and storytelling. At ang mga higaonon din po is may sarili silang system of writing. So, ayun. Katulad nga ng mga ibang tribo na na-interview na namin. So, meron din ang tribong Higaonon, meron silang system of writing. So, nakakatuwa kasi may sarili kayong system of writing. At ganun din, katulad ng ibang tribong na-interview namin, nakasalamuhan namin, may sarili din silang mga story na kung saan sikat sa inyong lugar. So, sikat sa kanilang lugar. So, nakakatuwa na kung saan ay very informative ang inyong mga sinasabi. So, pagkatapos nito ay, ang pag-uusapan natin ay ang customary law and arts and crafts ng Higaonon at ang kanilang livelihood and technology. So, bago natin yan pag-usapan, magbabalik ang morning show natin sa umagang ito, ang Alamin, Tuklasin kay Ate Peng. Magbabalik po kami. Our #1 shampoo is now upgraded. New Sunsilk with Active Infusion. With oils, vitamins, and proteins in every drop. Para all-day smooth ang hair. Na may bangong nakakagigil, walang makakapigil. New Sunsilk. So muli, nagbabalik ang morning show na Alamin, Tuklasin kay Ate Peng. So, dadako po tayo sa arts and crafts ng tribong Higaonon. So, Miss May, ano po yung maibabahagi nyo about sa arts and crafts po ninyo? So, maraming salamat po sa napakagandang katanungan niyo. So, yung arts and crafts po na yung mga Higaonon is tinatawag po siyang hinabol weaving. So, yung hinabol po is a piece of art or kilala bilang piece of cloth na isa po sa primary source of income namin mga Higaonon. Isa po sa tinatawag namin na arts is yung kamuyot. Yung kamuyot po is sling bag or backpack na ginagamit po namin bilang lalagyan ng aming mga gamit, at ito rin po ay isang handloom product na kung saan po is isa rin po to sa sikat sa aming mga Higaonon na talaga naman po yung mga Higaonon kami po is talagang sikat po kami sa paggagawa ng kamuyot o yung hinabol nga po. At yung isa po sa oldest crafts po na yung mga Higaonon is yung tinatawag na abaka weaving. So, yung mga materials po na ginagamit namin dito is katulad po ng nito, ratan, bamboo, na kung saan nga po sa tulong po nito is nakakalha po kami ng kakaibang product katulad po ng abaka weaving. So, yun lang po. So, napaka-informative, very informative, Miss May, na kung saan nakakatuwa talaga na ang kasipagan nyo ay nakikita sa paggagawa ng produkto po ninyo. So, nais kong makita yung kamuyot kasi, di ba, yung mga, dahil nasa modern generation na tayo ngayon, so, parang aesthetic kapag yung kamuyot, gusto kong bumili, Miss May,
pagtapos ng show na ito, gusto kong, may dala po ba kayo? Wala po. Okay, pero parang gusto kong pumunta sa inyong lugar at bumili ng kamuy. Yung mga, di ba sabi mo po kanina, yung mga mayroon kayong sling bag. So, mahilig po ako dun, Miss May. Nagiging ano niyo po ako, magiging customer niyo po ako dyan. So, ayan, dadako na po tayo sa customary law. Kasi po yung mga tribo na in-interview po namin, syempre may mga sarili-sarili pong batas. Tama po ba ako? So, ang tribong higaw nun ay may sariling batas sa inyong lugar. So, ano po yung maibabahagi niyo po sa amin? Para naman alam namin kung ano yung batas na dapat namin malaman. So, kapag may pumunta sa amin, may pumunta sa inyo na katulad namin. So, alam namin kung ano po yung i-respect or dapat namin malaman. So, maraming salamat po ulit sa inyong katanungan. Kung saan nga po is, inaalam niyo po yung aming customary law. So, yung customary law po namin mga higawanan is, tinatawag po namin siyang bungkatal ha, bulawan daw ng katasa, hala na, nang ibig sabihin po is, treasure unity of love and peace. Na kung saan po is, mahalaga po sa amin yung pag-ibig at kapayapaan po ng bawat isa. Na kung saan po, itong customary law po namin ito is, mahalaga po na aming sundin at ito rin po yung pinakamataas na tuntunin namin mga higawanon sa aming buhay po. At yung katulad nga po ng Biblia ng mga Kristiyano, yung customary law rin po namin is may sinusunod din po siyang mga batas. Isa na nga po sa mga halimbawa nito is yung tinatawag na hadi ka lumabaw, na ibig sabihin po is huwag kang maging makasarili sapagkat iyon ay nakamamatay, at isa pa po is yung hadi ka kasana, na ibig sabihin naman po is huwag kang maingit sa iyong kapwa o sa ibang tao. At dito rin po sa customary law is papasok po dito na kung gaano yung customary law po namin is mahalaga po sa amin, na bilang higawanon po is dapat namin itong respeto at sundin. At dahil po dito is yung papasok din po sa amin yung sa customary law po is yung sa marriage po. Kapag po yung lalaki sa amin is kumari is meron siya pag-ibig sa isang babae, is yung lalaki po is kailangan na magsilbi sa bahay ng babae para ipakita po yung tunay na pag-ibig niya. At yung, dahil po dun is, parang yung parents po ng babae is, para makikita kung sincere ba yung lalaki dun sa anak niya. And yung sa livelihood naman po namin na mga higawanan is, yung umiikot po siya sa agrikultura. Na kung saan po is yung, dito po, nagtatanim kami ng palay at mais na isa po sa primary income po namin mga higawanan. And dahil din po sa unti-unti na modern world na po tayo, is meron na po tayong iba't ibang mga kagamitan na maaaring gamitin sa pagtatanim. So, isa na nga po dito yung tinatawag na parang hand tractor po, yung mga ginagamit sa pagsasaka. So, ito po yung isa sa ginagamit naming mga higawanan para yung pagtatanim namin is mapadali po sa pamamagitan po nito. So, yun lang po. Okay, makikita natin dun sa customary law nila na nai-emphasize dun yung parang dapat magaling kang makisama sa mga tao, di ba? Ang sabi, na-highlight dun yung dapat dapat hindi ka maging makasarili. So, totoo naman, halos lahat, kahit wala tayong sabihin iba't ibang kultura. So, mapapunta ka man sa ang lugar, hindi ka dapat magiging makasarili. So, yun yung nagustuhan ko po dun sa inyong batas, na dapat, syempre, tayong mga tao, dapat, kung ano yung ayaw mong gawin sa sarili mo, wag mong gawin sa iba. So, napakaganda po ng nakapaloob sa inyong batas. Ganon din po, katulad din po ng sa marriage po namin. So, nung mga unang panahon, di ba, ganon yung mga binata, sumapunta sa kanilang mga bahay upang ipakita yung magandang intention nila sa mga anak kapag about sa marriage. So, parang nagkakatulad po tayo doon sa ang kulturang Pilipino, parang nagkakatulad po doon sa tribo ng higawanan sa ganung bagay. At sa livelihood po, magkatulad po, ganon din po na ang kanilang pangunahing source of income ay agricultures, kung saan masisipag po ang tribong higawanon. Katulad ng mga ibang tribo na na-interview namin. So talaga nababanggit nila na masipag sila sa ganitong bagay, sikat sila sa ganitong bagay. Ang tribong higawanon naman po ay sikat sa kung saan, sa madaling salita ay sikat sila sa agriculture, ganun din sa mga paghahabi na kung saan tingnan nyo naman po ang kasuotan nila. Talagang makikita po na kung saan sila magaling. So, ayun po, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at salamat po dahil kayo po ay pinaunlakan nyo po ang aming invitasyon na
para pumunta dito sa show na ito na ipakita niyo kung maipakilala ninyo ang tribong Higaonon. So, pwede po kayong bumati dahil live po tayo. May nanonood po tayo, napapanood po tayo. So, pwede po kayong bumati sa inyong mga katribong Higaonon. So, hello po dyan sa mga taga-Higaonon. So, andito na po kami sa programang ito na kung saan nga po sikat na nga po kami. So, baka balang araw po is maging artista na rin po kami. So, yun po. So, I like the humor, ha. So, ayun po. Maraming salamat po. So, dito na po nagtatapos ang morning show na kung saan alamin, tuklasin kay Ate Peng. Maraming salamat po at dito na po nagtatapos ang aming programa. So, bilang pagkatapos ng programa na ito na alamin, tukuyin kay Ate Peng ay talaga namang marami kami natutunan sa tatlo na inimbitahan namin ng mga tribo na kung saan ang una ay ang tribong Subanan at ang tribong Mansaka at ang kahuli-hulihan ay ang tribong Higaonon na kung saan makikita natin doon ang different. Magkakaiba talaga sila ng paniniwala, magkakaiba sila ng batas na sinusunod, magkakaiba sila ng paniniwala pagdating sa Diyos. Pero dapat kailangan talaga natin i-respect. Unahin natin ang livelihood nila, 'di ba? Sa tatlong tribo na 'yon, dapat kung ano yung kinapamumuhay nila, kung ano yung source of income nila, dapat bilang manonood, bilang kapwa, dapat tanggapin natin kung paano sila mamuhay, kung ano yung pinagkukunan ng source of income nila. So dapat nating tanggapin bilang Pilipino, bilang kapwa natin sila Pilipino, dapat tanggap natin kung ano yung kultura nila. Ganon din sa pagdating sa arts and crafts. So makikita natin doon talaga sobrang talented ng mga Pilipino. Kung saan marami silang nagagawang kasuotan na minsan nabibili natin, nakakadating sa atin, nasusuot natin. So yung mga produkto nila nakakarating pa sa atin. So makikita natin dun sa tatlong tribo na yun na sikat sila sa paghahabi, sikat sila sa paggagawa ng clay pottery, sa paggagawa ng wood carving, sa paghahabi, sa kanilang mga arts and crafts talaga na yung produkto nila talagang mainam, magagamit at makakatulong sa kulturang Pilipino. So, sa pamamagitan nun, ma-preserve nila yung mga ganoong kultura nila. At makakatulong din tayo sa tatlong tribo na yun upang ma-preserve yung kultura nila. Pwede natin silang tulungan. Bilhin yung kanilang mga produkto, tangkilikin yung mga produkto nila. So, at ang pinakamahalaga doon ay dapat marunong tayong tumanggap ng iba't ibang kultura, pagmamahal, ipakita natin yung pagmamahal dahil sa pagmamahal talaga, dito natin mapapakita yung tunay na pagkakulturang Pilipino natin. Sabi nga, ito yung pagmamahal natin, yung talaga mga Pinoy, talented, talagang pinapakita nila kung paano tayo magmahal sa iba't ibang kapwa na nakakasalamuhan natin. So, ayun, bilang pagtatapos, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli na may magpapalabas kami ng ganitong programa. Nawa ay subaybayan niyo po kami at panoorin palagi ang Tuklasin at Alamin kay Ate Peng. Maraming salamat po. Kamakailan ay napanood natin ang isa sa mga tinaguriang pambansang show sa umaga kundi ang Alamin, Tuklasin kay Ate Peng. Ngayon ay nasa mahigit 10.5 million views na po siya at naging usap-usapan sa buong mundo. Kaya't hindi nga natin maikakaila na tayo man ay may pagkakaiba-iba ng paniniwala, uri ng pamumuhay, mga kabuhayan ay patuloy pa din natin nire-respeto at ginagalang ang bawat isa. Kaya't bilang Pilipino, lagi makinig, handa at aktibo sa anumang mga balita. Ako po si Daniel Chama, ang inyong lingkod. Maraming salamat po.